Kape. Kape. Kausapin ng Panginoon everyday, sabi ni Brother Romy Nunez. Okay. So, shalom sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Catholic Daily Bible Readings. Tinatawag din nating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat mga Katolikong simbahan araw-araw. So, sama natin sa Panginoon na nawa samahan niya tayo, gabayan, patnubayan, ingatan sa araw na ito. Mangusap nawa siya sa atin, pagpalain niya nawa tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At nawa ay ang binhi ng salita ng Diyos na matalas pa sa magkabilang talim na tabak, katulad ng binabanggit sa Hebrew 4:12, ay manahan nawa sa atin, mangusap sa atin, lumago sa atin, tumubo sa atin at mamunga sa ating mga buhay. At inaangkin din natin ang pangako ng Panginoon as we do this ministry sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5, that the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. So, shalom sa ating lahat, mga kapatid. At hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Babasahin na po natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Okay. The Gospel of the Lord according to St. Luke chapter 4 verses 38 to 44. Glory to you, Lord. After he left the synagogue, he entered the house of Simon. Simon's mother-in-law was afflicted with a severe fever, and they interceded with him about her. He stood over her, rebuked the fever, and it left her. She got up immediately and waited on them. At sunset, all who had people sick with various diseases brought them to him. He laid his hands on each of them and cured them. And demons also came out from many, shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and did not allow them to speak, because they knew that he was the Messiah. At daybreak, Jesus left and went on a deserted place. The crowds went looking for him, and when they came to him, they tried to prevent him from leaving them. But he said to them, "To the other towns also I must proclaim the good news of the kingdom of God, because for this purpose I have been sent." And he was preaching in the synagogues of Judea. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so yan, mga kapatid. Okay, so ito yung Ebanghelyo natin at narinig natin itong pagpapagaling sa biyanan ni Simon. At ang Simon na ito ay tinutukoy ng Simon ay si Simon Pedro mismo, ang alagad na tinawag ng Panginoon, disciple of the Lord. At itong part na ito, itong Luke chapter 4 verse 38 is quite controversial, lalo na mga separated brethren natin, sapagkat ang itong verse na ito nagpapatunay na si San Pedro ay may asawa. And then bakit at ito'y ina-associate or kino-connect nila, bakit ang ating mga pari ay walang asawa, samantala si San Pedro nung tinawag ay may asawa. Pero kung titingnan natin all throughout the New Testament, mga kapatid, itong part na ito, itong Luke chapter 4 verse 38, naging reference or nalaman natin na may asawa si San Pedro
nung tinawag siya ng Panginoon. But let us remember, all throughout the New Testament, ay hindi nabanggit yung asawa ni San Pedro, only his mother-in-law. So most possibly, na nung tinawag ng Panginoon si San Pedro, ay balo na siya, mga kapatid. At dito, even nung gumaling na yung biyenan ni San Pedro, na pinagaling ng Panginoon, ay hindi nabanggit na ang kanyang asawa. Di ba? Hindi rin nabanggit yung kanyang asawa. So, ang magiging sasabihin natin na si San Pedro ay most possibly during this time is balo na. Kasi ang biyanan niya lang ang nabanggit, pero yung asawa niya never na-mention. Never man lang nakipag-associate, never lang tumulong sa kanyang nanay para tulungan ang pakainin ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga lagad, kasama si San Pedro. So ito yung verse na ito, ina-associate ng mga separated brethren natin, ng mga protestante, na iba't ibang mga sect o denominasyon na lumitaw after 1517, after Martin Luther, at kini-question ang ating katuruan kung bakit ang ating mga pari ay walang mga asawa. Samantala, ang kinikilala ninyo si San Pedro, sabi nila, ay na unang Santo Papa ay may asawa. Pero makikita nga natin dito, his mother-in-law was mentioned, pero yung kanyang asawa ay hindi. So, ang ating sinasabi ay most possibly during the time that Saint Pierre was called by the Lord Jesus Christ, he is only a widow. He is already a widow, or widower. Ano ba tawag sa widower? May ibang term. Pag babae, widow. Ang lalaki, pag babalo, ay ibang term. Okay. So, pagkatapos, ito yung reference, mga kapatid. Pero let us remember, yun yung natin, na wala na, maaring balo na ang si San Pedro nung tinawag ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung may asawa si San Pedro, buhay pa yung kanyang asawa, it is very difficult to him to follow the Lord every day na may pamilya behind. Di ba? Kasi 3.5 years nakasama-sama siya ng Panginoong Jesucristo, then may asawa siya, iniwan niya yung kanyang pangingisda at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Di ba? Na ang requirement ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay napakabigat. Lalo na sa Matthew chapter 10. If you want to be my disciple, you have to take up your cross and follow me. So try to imagine yung ganung requirements. So, si San Pedro lang naman yung kanilang reference na si San Pedro may asawa. Bakit? Ang mga pare niyo walang asawa. Let us remember, si San Pedro nga yung nabanggit na may biyenan dito, pero hindi nabanggit yung kanyang asawa. But remember also, the rest of the disciples, the rest of the apostles, ay walang mga asawa na nabanggit, mga kapatid. Di ba? Walang asawang nabanggit ang mga ibang mga alagad. And even the Lord Jesus Christ Himself, wala siyang asawa. Wala siyang inasawa na bata. Wala siyang inasang matanda. Of course, may mga haka-haka na mga Gnostic gospel na napatunayan ng simbahan na apocryphal gospel. It is not true na ang ina-associate nila, di ba, even sa movie ni Dan Brown, na si Santa Maria Magdalena ay asawa ng Panginoong Jesucristo. Pero, napatunayan natin na doon sa Synoptic Gospel or doon sa poor Gospel writers, sinasabi na si Mary Magdalene, sunod-sunod lamang siya sa Panginoong Jesucristo out of his, what we call this, dahilan sa kanyang gratefulness na noong panahon na muntik na siyang mamatay, ay iniligtas siya ng Panginoon. And out of that gratefulness, sunod siya ng sunod sa Panginoong Jesucristo. Hindi dahilan dun sa
tinatawag na eros relationships, mga kapatid. But it is because of filial and agape love na kanyang naranasan sa Panginoon. So, si San Pedro, walang nabanggit yung asawa niya, maaaring nabalo na siya. The rest of the apostles, walang asawa. And then, ang Panginoon Kristo, walang asawa. Then, pagdating doon sa kay San Pablo, nung tinawag si San Pablo, even si St. Paul ay sinasabi niya na kung ako ang tatanungin, kung babasahin niyo yan, 1 Corinthians chapter 7, mga kapatid, na kung siya ang tatanungin, ay mas mabuti na walang asawa. You see? At the same time, mga kapatid, tayo ng mga Katoliko, why our priests are not getting married at kapag mag-asawa sila at nalaman ng mga obispo or ng simbahan na may asawa sila, they will be removed from the ministry. Tatanggalan sila ng office. Hindi na sila makapagmimisa. Kung sakaling magbimisa man sila, and that it has no effect already. Kasi na tanggal na yung ministry nila. Bogus na, kumbaga. Ganun. So, bakit wala silang asawa? Kasi ang requirement ng Panginoon mabigat, di ba? Din sa Matthew chapter 10, verse 16 to the following verses. If you want to follow me, take up your cross and follow me. Deny yourself. Di ba nakalagay doon? And then, kung babasahin natin sa Matthew chapter 19, verse 12, nakalagay doon na merong mga, ito nakalagay dito sa Matthew 19, verse 12, isa ito sa pinaka-strong reference why our priests are not getting married. Bakit hindi sila nag-aasawa, mga kapatid? Ito yung pinaka-very strong argument na hindi mapapabulaan ng mga separated brethren natin. Name all the sect and denomination. Bakit yung mga pari natin hindi nag-aasawa? It is because of this. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi, mga kapatid. Take note, pakinggan ninyo at intindihin ng maayos. Sabi rito, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit ang mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan dahilan sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao. O natural cause, human cause, and then ay nagkagayon sila. Itong the later part. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. So you see, that is the very reason why our priests do not marry. Because of this word of the Lord Jesus Christ Himself. Merong hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ay, mystery of faith. You see, mga kapatid? Kukontrahin niyo pa ito? Diba? May mga tao hindi nag-aasawa alang-alang sa paghahari ng Diyos kasi kung mag-asawa sila, try to imagine, araw-gabi kang susunod sa Panginoon, tapos iiwan mo yung asawa mo. Or kung pasasamahin mo naman ang asawa mo, try to imagine that. Halimbawa, mag-mission kayo sa bundok, sasama yung asawa mo. You see? Kaya, sabi ng Panginoon, may mga lalaking hindi nag-aasawa, alang-alang sa paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap nito ay tumanggap nito, ng simulaing ito. So kung hindi mo matanggap, do not follow. Yung ebanghelyo sa linggo. Ganun ba lang araw sa linggo ang ebanghelyo? Kailangan bago ka sumunod sa Panginoon, bago ka magpatayo ng building, yutansyahin mo na mapatapos mo ito.
Bago ka makipagdigma, tansyahin mo na sigurado mapagtatagumpayan mo yung kalaban mo. The same with sa pagsunod sa Panginoon Kristo, mga kapatid. At ito'y nagaganap sa mga kaparian natin. Kasi mga alagad, they are celibate. Ay yung binanggit nyo nga, Mystery of Faith, ang binanggit nga na may asawa na San Pedro, biyanan niya na nabanggit, yet ang kanyang asawa hindi na-mention. At yun, ang ating sagot sa kanila, mga separated brethren natin, that always attacking us, why our faith do not vary. Whereas yung kinikilala niyong unang santo papa, si San Pedro, may asawa. Kasi may biyanan, of course. Pero never na-mention yung asawa niya kasi baka nung tinawag siya ng Panginoon, ay balo na siya, mga kapatid. It's very hard for Saint Peter to follow the Lord Jesus Christ day and night, worrying about his wife behind. Di ba, mga kapatid? Yan. Kaya may hindi nag-aasawa alang-alang sa paghahari ng Diyos. Okay. Si mabuting gawa na miyembro ng dating daan ni Mr. Eliseo Soriano, sabi niya, may sinabi siya dito, maling sabihin na unang papa si Pedro, una, bawal ng tawaging papa o father pagdating sa pananampalataya. See? Itong si mabuting gawa, ang kanyang binabanggit is yung Matthew chapter 23 verse 9. So mabuting gawa, hindi kayo tinuruan ng proper context, understanding of context ni Mr. Eliseo Soriano. Ginawa kayong parang mga kabayo na may takip. Yung kabayo na ginagamit sa kalesa, na may takip, magkabilaan ng inyong mata. Kaya hindi nyo naintindihan ko ano yung binabanggit sa Matthew chapter 23, verse 8 and 9. Actually, hindi lang tatay ang pinapatawag. Pati mga teacher. Pero kahit mga protestante na gumagamit ng verse 9, ay mga Protestant schools. Ang tawag sa kanila mga guro ay teacher. Okay? At hindi sinasabi doon na bawal ng tawaging papa o father pagdating sa pananampalataya. Hindi sinabi doon na ganun. Take note, mabuting gawa. Ito sa Matthew chapter 23 verse 9. You see, minamali nyo na. Mali na kagad yung pag-intindi nyo. Okay? Kasi hindi nyo inintindi yung proper context sa Matthew chapter 23. At isa pa, tinatakasan niyo yung verse 8. Selective kayo. So, mali na kaagad. Ito sinasabi sa Matthew chapter 23 verse 9, hindi ito tumutukoy sa mga patungkol sa pananampalataya lamang. Okay? Pag ganun ang pagkaintindi mo, then, tinuruan kayo ni Mang Eli Soriano ng maling pag-unawa ng konteksto sa banal na kasulatan. Ay, Pablo. Okay. Sabi sa Matthew chapter 23 verse 9, huwag ninyong, pero verse 8 muna mga kapatid, ngunit kayo, 8 and 9 natin, ngunit kayo, huwag kayong patawag ng guro, sapagkat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. So you see, pati guro ay huwag ipapatawag. Pero dito sa amin, may mga Protestant schools, run by mga non-sectarian denomination. Ang tawag sa kanilang mga teacher ay hindi ate kuya, kundi mga teacher. Okay. At ngunit huwag kayong patawag ng guro sapagkat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinuman tao sa lupa. Tignan mabuting gawa. Ang sinasabi dito, at huwag ninyong tawagin ang sinuman. You see? Dinadagdagan, di ba, very bukis kayo, word for word kayo. Ginagamit nyo palagi yung 1 Corinthians chapter 4 verse 6, huwag lalampas sa kung ano yung nakasulat. Pero dinagdagan mo na huwag tawagin ang sinumang tao sa pananampalataya na ama. Hindi ganun ang sinabi sa pananampalataya lang. Wala. You see? Kayo pala yung nagdadagdag Walang sinabi sa Matthew 23 verse 9 na ang ama na tatawagin patungkol sa pananampalataya, yun yung ipinagbabawal. Kundi ang sinasabi dito, huwag ninyong tawagin ang sinuman. Okay?
Tao, ang sino mang tao, sino mang. Take note of the word sino man. Sino mang tao, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. You understand? Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. So you see? Minamali mo na kaagad yung sinasabi mo. Akala ko ba very faithful kayo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6? Tapos dinadagdagan mo. Ang sinasabi dito, huwag ninyong tawagin ang sino man. Pero kung sa right context, sa proper context sa pag-unawa nitong Matthew chapter 23, iba po ang pinakahulugan ng Panginoon Kristo diyan sa sinasabi niya sa Matthew 23 verse 9. Kasi kung magkagayon, na lahat pala bawal tayo magpatawag na ama. Di sana ang simbahan namin, ang Catholic Church, nagturo na noon na mga kapatid, huwag niyong tawagin ang inyong mga tatay, kundi tawagin niyo na lang na kuya. Hindi. Kung ganun yung konteksto, remember ha? Hindi sana tinuruan na kami ng simbahan, o mga kapatid, huwag niyong tawagin yung mga tatay kasi bawal na sa Matthew 23 verse 9. Intindihan ng simbahan yung context noon. Okay? E di sana ang tawag natin sa mga, patawag kayo sa mga anak niyo na kuya. Naalala ko tuloy yung kwento nung magulang bago umalis yung anak niya ipapunta sa school. Sabi niya, pag hindi kayo nakapasa, huwag niyo na akong tawaging tatay. Pag-uwi ng anak. Oh, kamusta ang school? Sabi ng anak. Okay lang, pre. Okay lang, pre. See, hindi ganun mga kapatid. Kasi kung magkagayon, after nitong Matthew chapter 23 verse 9, basahin nyo the rest of the books available sa New Testament up to Revelation. Ang dami pa po mga salita na ang mga alagad mismo ay nagpapatawag na ama. So, kung ginawa nila yung ganun, ibig sabihin, sila mismo lumabag sa turo ng Panginoong Jesucristo. Oh. Okay, ito sabi dito Sa 1 Corinthians chapter 4 verses 15. Okay, basahin natin ito mga kapatid Isang patunay na ang sinasabi doon talaga sa Matthew 23 verse 9 in a proper context, hindi ibig sabihin na pinagbabawal ng Panginoon na tawagin natin ang ating mga tatay na tatay, daddy or papa. Kasi ang konteksto noon iba. Ng Matthew chapter 23, intindihin mo yung entire context. Mabuting gawa. Diyan kayo nabudol ni Mang Eli. Hindi kayo tinuruan ng pag-intindi ng proper context ng banal na kasulatan. Dito sa 1 Corinthians chapter 4 verses 15 to 16. Okay. Sabi dito basahin natin. Okay. Sabi dito. Even if you should have, okay, ito sabi rito even if you should have countless guides to Christ, yet you do not have many fathers. No? Many fathers. You see? Hindi sana sabi, kung nagkamalisan pa bro, bura, many kuya. Di ba? Okay, tindihan nyo. For I became, ano sabi ni Saint Paul dito sa mga taga-Korinto? For I became your father in Christ Jesus through the gospel.
So, Saint Paul here is telling all the people, the Christians in Corinth, na siya'y naging ama nila sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ng mabuting balita. So you see, at the same time, mga kapatid, remember, yung memory verse ninyo. Remember, may memory verse ninyo na tinuturo ninyo sa mga bata. Ano yung memory verse na tinuturo ninyo sa mga bata? No, stop. Yung Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Mga anak, igalang ninyo ang inyong ama't ina. So you see, iyan yung mga patunay na hindi ang konteksto ng Matthew 23 verse 9 is different. Iba yung tinutukoy ng Panginoon sa Kristo doon. Or else, lahat tayo dapat, ang tawag natin sa ating mga magulang, kuya, tito, bro. Kasi bawal eh. Tanungin nyo, kahit mga pastor. Tapos bakit sasabihin nyo, hindi, patungkol lang sa pananampalataya. Walang ganun sinabi sa Matthew 23 verse 9. Anyone. You see? Tinitwist nyo yung Word of God para may maapang atake lang kayo sa Catholic Church. Kasi kung hindi nyo ititwist yung Word of God, may tendency at ipaliwanag nyo ng tama sa mga miyembro nyo, yung mga naakay nyo na mahihinang Katoliko, babalik yan sa Catholic Church. Babalik yan. Kaso lang, tinitwist niyo yung Word of God para manatili yung miyembro nyo sa inyo na mga Katoliko. Pero yung Katoliko, take note. Marami na po ngayon nag-revert ng mga dating Katoliko na punta sa ibang mga sekta, nagkaroon sila ng reversion. At iba, marami naman na talaga na convert from their entire family, mga protestante, na convert sila sa Catholic Church. Kasi kung totoong nagsasaliksik ka ng katotohanan, you cannot prevent or you cannot stop yourself of getting reverted or maka-revert ka sa Catholic Church or mako-convert ka sa Catholic Church. Whether you like it or not. Kaya nga sabi ni St. John Henry Newman, dati siyang Anglican bishop yan, mga kapatid. Anglican bishop. Alam na natin ang history ng Anglican, yung Church of England ngayon. Si King Henry VIII, nung panahon ni King Henry VIII, ay nagpaalam siya sa Pope na i-divorce niya yung kanyang asawa, hindi siya pinayagan. So, anong ginawa ni King Henry VIII? Iniwan niya ang Catholic Church at nagtatag siya ng Anglican Church or Church of England. Then after that, ang mga Katoliko noon sa England ay pinag-uusig nila, pinapapatay. Di ba may mga madre doon na pinapugutan niya ng ulo via guillotine? At ang isa pa sa statement niya na si St. Thomas More, hindi sumunod sa kanyang decision. Ano sabi ni St. Thomas More? I am a good king servant, but God first. So instead na sumunod si St. Thomas More kay King Henry VIII, hindi niya sinunod. Tinanggap niya ang kamatayan. Sabi niya, mabuti akong lingkod ng hari, pero mas mabuti akong lingkod ng Diyos. So pinili niya na mapugutan siya ng ulo kaysa sumunod siya sa ginawa ni King Henry VIII. Kaya si John Henry Newman, later siya na-convert, he wanted their church to be like the early church. So he researched, he studied the early church fathers, he studied the early church documents. At ano ang na-conclude ni St. Cardinal John Henry Newman? Sabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant. Nakakapatid. Okay, yan. So, balikan natin ang Ebanghelyo. So, yun mga kapatid, sinagot natin, siningit natin, ay Brother George.
sinagot natin si mabuting gawa na miyembro ni Mang Eli Soriano. Napakita natin na si mabuting gawa na miyembro ni Eli Soriano ay hindi naturuan ng proper understanding of the context of the Bible. Basta lang sila quote yung tinatawag na prop texting. Wala silang proper exegesis, wala silang proper hermeneutics. Sa atin, tayo ng mga laiko, kahit papano, meron tayong exegesis, meron tayong hermeneutics. Hindi lang puro eisegesis ang ginagawa natin. Okay? Kasi kahit papano, may natututunan tayo sa mga mentor natin na mga may alam patungkol sa banal na kasulatan. Okay? So, gumaling sa lagnat ang biyenan ni San Pedro. At itong pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, at the sunset who all were sick and various diseases brought them to him. He laid his hand on each of them and cured them. And demons also came out from many, shouting, "You are the Son of God," but rebuked them and did not allow them to speak because they knew that he was the Messiah. At itong pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, is continuously even our times. Kaya lumaganap ang pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Katoliko. It is because of the miracle, the signs and wonders of the Lord Jesus Christ. Kasi sinasabi sa Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. At kung babasahin natin yung book of Acts, is a great testament na tunay na totoo yung sinasabi sa Hebrews 13 verse 8 na kahit wala na ang Panginoon Jesucristo ay patuloy pa rin siya nagpapagaling. And because of that, signs and wonders ay lumaganap ang pananampalataya. Hindi tayo gumamit ng sword. We use word, not sword, to propagate our faith. Unlike yung sa isang pananampalataya, they use swords at the beginning of their church, at the beginning of their cult or church. Tawag ma church ba tawag dyan? They use words, but we, the Christian church, the Catholic church, use words accompanied by signs and wonders. At ang Panginoon Jesucristo, di ba, panahon, Book of Acts, sina San Pablo, sa Acts chapter 19. Di ba? Maging si San Pedro, anino lang ni San Pedro madaanan. Ang mga tao gumagaling. Si San Pablo, yung mga panyo at dilantar, pinapadala doon sa mga malalayong lugar, gumagaling, lumalayas ang demonyo. And the Lord Jesus Christ continuously doing that because sinasabi sa banal na kasulatan, Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. At yan ay isang pagpapatunay dito sa Mark chapter 16, mga kapatid. Okay? Sabi dito, Mark chapter 16. Bunta na Mark 16:15 to the following. So sabi dito, pagkatapos ng salita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad, nangaral sa lahat ng dako, tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito, pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala at na ipinagkaloob sa kanila. You see, mga kapatid. And this ministry of healing and deliverance, alam niyo ba mga kapatid, is not only possessed by the church. Take note, ha? Not only possessed by the church. Kasi di ba, meron tayong sacrament of healing o tinatawag na sacrament of reconciliation. Yan yung Asal sharing. God bless you, bro. Okay, God bless you also. Meron tayong tinatawag na anointing of the sick. Yung anointing of the sick, ang reference yan is Mark chapter 6 verse 13 at saka yung James chapter 5 verse 13 to 16, mga kapatid. Na ang panalangin ng may pananampalataya ay gagaling ang mga may sakit. And God is continuously doing that.
Pero of course, kung hindi ka naman gagaling ka agad, wag sumama loob mo. Kasi alam ng Panginoon na baka kung gumaling ka, lalo pang higit na masahol ang mangyayari sa'yo kung gagaling ka kaagad. Kaya kung minsan, ang paggaling ng tao is gradual na. Kasi alam ng Panginoon na kapag gumaling ka kaagad, balik ka naman sa dating ugali. Mas lalong ikapapahamak mo pa. Kaya kung minsan, the Lord allows na mas mabuti na matagal kang gumaling. Kasi sa panahon na matagal kang gumaling, makapagnilay ka at mapagnilayan mo kung bakit, anong naging dahilan kung bakit ka nagkasakit. Amen? Kaya wise din si Lord. Wise talaga si Lord. Kaya huwag kang magtampo na hindi ka gumagaling hindi ka kagyat na gumagaling. Kasi alam ng Panginoon na baka kung gumaling ka, ano na naman yung gagawin mo. Marami tayong kilala niyan. Ako may kilala ako, very personal kong kilala. Okay? Yun. And alam nyo ba, hindi lamang ito taglay ng simbahan, mga kapatid. Yung sa simbahan natin, yung mga barin natin. The parents, alam nyo ba, mga magulang, yung Ministry of Deliverance, yung pagpapalayas ng demonyo. Dito, nagpapalayas kasi ng Panginoong Jesucristo ng mga demonyo at ng pagpapagaling ng may sakit. Alam nyo, distributed din ito sa mga magulang, especially. May natural authority kayo over your children. Kung kayo ng mga magulang ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa kabanalan, you can pray for deliverance of your children. You can cast out demons from your family, from your children. Kasi meron kayong natural authority yung binigay ng Panginoon. Tayo, meron. Ano sinasabi dito sa Mark 16 to the following? Ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Verse 17, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay. So you see? So the ministry of the Lord Jesus Christ were passed down also to the disciples. At tayo ng mga mananampalataya ay meron din na ibinigay ng Panginoon. Gaya yung mga magulang, kapag may sakit yung mga anak nyo, you can pray over for them. Kapag sa tingin nyo yung mga anak nyo, mga rebellious or mga matitigas ang ulo, you can pray over for them. You can pray for their deliverance. No, yan yung sinasabi ng mga exorcist natin, mga kapatid. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Meron kayong natural authority. Kaya nga itong pagpapagaling ng Panginoon ay hindi lamang noong panahon na andito pa ang Panginoon Jesucristo. Bagkus, nandito pa rin sa atin sa kasalukuyan hanggang sa panahon natin ngayon. Because the Lord Jesus Christ, Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ the same. Yan, mga kapatid. So, maybe yan lang yung i-highlight natin sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Luke chapter 4, verses 38 to 44, mga kapatid. Okay. So, yan ang ating pinag-usapan ngayon na patungkol sa San Pedro, na yung hindi pag-aasawa ng ating mga naisingit natin, yung hindi pag-aasawa ng mga pari natin, at sinagot natin yung paratang na si San Pedro may asawa. Bakit yung Santo Papa niyo may asawa? Sinagot natin yun, mga kapatid, kanina. So, that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa nag-likes. 187 likes. Ang iba dyan, flood likes. At yung mga nag-tap ng screen, yung mga dumaan, at yung hindi man nag-tap ng screen, at yung
Pero andyan sila, they're listening to us or watching us at least. And then yung mga nag-comment kanina at yung mga palagi nating sumusuporta din sa atin. Yung mga maging mga separated brethren natin, mga kapatid. So that is by now, shalom, at pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas niya nawa tayo sa lahat ng mabibigat ng mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa mga sa cancer, sa stroke, sa hypertension, sa kidney failure, sa diabetes, o anumang malubang karamdaman, despite sometimes na parang we neglect ourselves, yet we ask God to save us from all of this. Iligtasin tayo ng Panginoon sa road rage, iligtasin tayo sa mga disgrasya. At palagpalain tayo at ingatan ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay at ari-arian sa araw na ito. So, shalom. And this by now, mga kapatid, may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito.